Magandang araw mga kaibigan. Bago natin talakayin ang topic sa araw nito, gusto ko lang ipaalam sa mga interesado na magkaroon ng trabaho, either full-time or part-time, pwede sa inyong bahay. Ito po isang income opportunity na magkatrabaho kayo. Panoorin nyo ang short video na ito, mag-register kayo online sa QR code na may pakita. Pag-usapan natin ngayon, mga kaibigan, ang posibilidad na ang gobyerno ngayon ay sasampahan ng kaso. Sasampahan nila ng kaso si BP Inday Sara. Okay. Dito sa headlines ng Manila Standard, ang title is DOJ Malls Legal Action versus Sara. Again, gusto kong pasalamatan ang aking kaibigan si Yodora na palaging nagre-research, nagpapadala sa akin ng mga articles kagaya nito, kaya marami tayong natatalakay na pangyayari sa ating bansa. Okay, so si Justice Secretary Crispin Remulla ang nagsalita na DOJ is studying potential legal action. Pagkatapos, si BP Sara nagbanggit ng mga pahayag, very disturbing, sabi nila, disturbing statements sa kanyang 2 oras na press conference noong Friday. Okay? So, si Justice Secretary Remulla, he described the BP's remarks as unbecoming and a moral hazard. So, siya na ang pangalawang opisyal sa gobyerno na nagtawag na unbecoming yung mga katagang binitawan ni Vice President Sara Duterte. So, yun po ang pag-usapan natin ngayon. Ano ang posibleng kaso? Kasi sa ngayon pinag-aaralan pa. Well, dapat bang kasuhan? Karapatan ng Estado. Trabaho nila yon. Pag may mga ganyang mga salita, pwedeng kasuhan. Trabaho nila yon. So ang tanong, ano naman kaya ang consequences kung kakasuhan nila si BP Sara? At ano ang isasampang kaso? So, sa nakikita ko, dalawa yung mabibigat na pahayag ni BP Sara. Yung nag-imagine siya nung sa PMA graduation, nung nakita niyang napahiya yung PMA graduate na humingi ng relo. So, yung kwento niya is just imagine na puputulan niya yung ulo, meaning the president. So, posible ito yung hindi ako abogado kaya lang pwede nating himay-himayin. Ito yung nakikita ko potential na grounds para sampahan siya ng kaso. Mahulog ba ito na grave threat? Kagaya yung pagbanggit ni PRRD noon na yung papatayin niya si Franz. Okay? Na ang nag-react si Representative Franz Castro. Kaya nag-file si Congresswoman Castro ng grave threat laban kay PRRD. So, anong nangyari? Dinismiss ng fiscal. Kasi, sabi doon,
tinignan ng fiscal yung buong programa ni PRRD sa SMNI, tumatawa daw ang presidente. So parang hindi seryoso ang presidente yung sinabi niya na papatayin niya si Franz. Then, isa pa siguro doon, hindi naman binanggit na Franz Castro, basta Franz lang. So, ayun, naibasura yung kaso, kaya lang nag-motion for reconsideration si Franz Castro, wala nang balita after that. Siguro, ibinasura pa rin. So, yun. Grave threat. So, ito, kinikwento, nangyari yon Abril Mayo. May of 2024. Graduation sa PMA. So, ngayon lang, Biyernes lang, ikwinento ni BP Sara. So, galit ba si BP Sara? Hindi kaya parang, kung si Attorney Panelo pa ang istoryahan, it's just hyperbole. Hyperbole. Anong term ba yun? Frustration. Inilabas lang niya, kung si Senator Villar pa, inilabas lang niya yung galit niya dahil masyadong prinoprosecute yung tao. So, mayroon ba talagang intent na puputulan ng ulo? Yun na yung question mark. Bahala na ang piskalya dyan. It's now a legal battle. Kung itutuloy ng DOJ na sasampahan, hindi. May immunity pala si BP Sara. Tama? Correct me if I'm wrong. Yung mga nakaupo ngayon, may immunity if I'm not mistaken. Kasi ang presidente, hindi mo pwedeng kasuhan. Impeachment lang. Pwede. But I don't know, kay Secretary of Justice. Siguro after your term ni BP Sara. Or after na ma-impeach nila. Yun, pwede nilang sampahan ng kaso si BP Sara. Another potential na yung sabi niya na huhukayin yung bangkay ng yumaong Marcos Sr. Ano ba ang legal consequences? Meron ba? Paki-comment ko ano ang desecration of the dead o kulang pagrespeto. Itong dalawa lang na ito ang yung mga mahinang leader, drag me to hell, wala naman siguro 'yon. Ito yung mga potential statements ni BP Sara na pwede siyang sampahan ng kaso. Okay. Punta na tayo sa question na ano ang consequences kung pailan nila ng kaso. Makikita lang na lalong mapatutuhanan na talagang prinoprosecute si BP Sara. Kung si Senator Villar pa ang pakinggan natin, sana magkabati na lang sila. Di ba yan ang pinaka-the best? Ang Pangulo, ang Malacanang, tahimik. Walang response. So, in a way, parang maganda yan para hindi na iinit pang usapan. Kaya lang, sabi naman ni Professor Ronald Llamas, isang political analyst, mas maganda kung sagutin ng Pangulo, sagutin ni Senator Marcos, yung issue tungkol sa huhukayin yung libing ng amahan nila. Kasi, kung tatahimik na lang sila, according to Professor Ronald Llamas, na weak leader, itong dalawa magkapatid, at weak na mga anak. Kasi, inaatake na yung pamilya nila, inaatake na yung karangalan ng ama nila, tapos hindi pa rin nagsasalita. So, yun po, nagiging controversial na itong si BP Sara. May comment si Attorney Libayan, isang vlogger na abogado, paborito ko ito. Sabi niya, in fairness, sabi niya, magaling mang-asar si BP Sara. Pang-aasar lang. Kasi kung ito si Attorney Libayan, dahil abogado rin, kung may nakita siyang
legal consequences yung pagsasalita ni BP Sara, baka tinalakay niya na. Nabigla nga ako itong pahayag, balita ng Manila Standard na pinag-aaralan ng DOJ na pwedeng sampahan ng kaso. Pwede, gawin nila yun. Kailang, lalong iinit ang political situation sa bansa. Lalong, ma-divide ang bansa. Kasi, hati na ang taong bayan ngayon. May pro Marcos, may pro Duterte, may pro Yellow, meron ding mga undecided. Kaya, may pag-asa pa ba na magkaisa ang Pilipinas? Sana nga magkaisa kasi forgive and forget. Yun ang pinaka-the best. Kaya lang, mahirap gawin yun. Yung magpatawad. Lumalabas ngayon na nasaktan ng husto si BP Sara. At yun, inilalabas lang niya yung galit niya. Ito, dumating yung panahon na forgive and forget na lang at politika lang ito. Sana ang isipin yung kapakanan ng taong bayan. Kasi kung nagkakaisa itong mga leaders natin, mas pabor sa mamamayang Pilipino.